Okay, so in today's topic class, pag-usapan natin yung differential equations with coefficients linear in two variables. From the name itself, na kakasabi ko lang, this is going to be a differential equation kung saan may makikita kayong mga different coefficients, or it can be same in other forms. Pero dapat ang makikita nyo dyan, different coefficients na usually tigta-tatlo, yung kasama ng dx at saka yung dy, tapos at the same time, dadalawang variable lang. So, yung nakikita nyo sa screen ngayon, sabi dito, the standard form of a first-order differential equation having coefficients linear in two variables ay ito. So, i-highlight ko yan. Ito. Ito. Ayan. Makikita nyo, ito yung naka-highlight na yan, makikita nyo dapat na meron kayong different coefficients, namely, yung A, yung B, at saka yung C, yung kasama ng dx. Tapos, yung A na part, meron siyang variable x, and then yung B part, meron siyang variable y. Likewise, ganun din sa kasama ng dy, pero in this case, let's call this as your A sub 2, B sub 2, at saka C sub 2, where C sub 1 at saka C sub 2, those are only constant. Wala siyang kasamang variable x or variable y. Yung dx at saka yung dy na yan, yung equation ng kasama ng dx at saka dy, rather, those equations represent lines. Tandaan nyo, yung mga equations na dalawa na yan, kasama ng dx at saka dy, ang nire-represent nila ay line. Kaya, mapapansin nyo, na ang sabi, ang sasolvin lang natin dito ay mga puro first order differential equation. Kasi, kapag ka naging second ordered na yan, hindi na yan line. Quadratic na siya. And tandaan nyo class, kapag ka line, ang equation nyo dapat ay naka-raise lang sa 1. So, expect nyo na mga sasolvin lang natin in this topic ay puro linear equations. Okay? I-heads up ko na rin kayo before tayo mag-proceed talaga sa pag-solve natin. This is going to be a very long solution, but still, solvable pa rin naman siya. Kaya ang kinakailangan nyo lang tiyagain. And meron naman tong step-by-step procedure na sinusundan para ma-solve nyo yung pinapahanap sa atin. Okay? So, to solve for the general solution of this given differential equation, we have two cases na dapat i-consider. Namely, case number 1, if, kakasabi ko lang, kapag kayong lines na yan, na nakikita nyo, yung two equations na yan, line yan, kapag ka daw yung two lines na yan ay parallel. Parallel sila. Paano ba natin nasasabi na yung dalawang lines ay parallel? Simple lang. Kapag yung slope ng isang line ay equal sa slope ng pangalawang line. Okay? Ito yun, slope. Slope ng unang line ay equal sa slope ng pangalawang line. Therefore, parallel sila. So, ito yun. Parallel lines. Pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganito, and pwede rin pa ganyan, or nakapahigang ganyan. Okay? Parallel lines yan. Ang gagawin nyo, kapag ka nag-fall, yung differential equation na given sa inyo, nag-fall under case number 1, syempre, kinakailangan i-validate nyo muna if talagang nag-fall siya sa case number 1. Paano nyo malalaman yon? Simple lang. Kunin nyo yung coefficient A sub 1 nung isa, dapat equal yan sa coefficient A sub 2 ng pangalawang line. Isa pa, kailangan yung B sub 1 is also equal to B sub 2. Okay? So, yung A sub 1 should be equal to A sub 2, B sub 1 should be equal to B sub 2. I mean, A sub 1 is equal to A sub 2, B sub 1 is equal to B sub 2. Pero, hindi kinakailangan na equal yung C sub 1 at saka C sub 2. So, tandaan nyo yan. So, ito yung step. Babalikan natin yan. Punta tayo dito sa case number 2. Paano naman class magfo-fall or paano natin malalaman kung magfo-fall yung differential equation nyo under case number 2? Sabi sa case number 2, the lines intersect to each other. So, ang gagawin nyo, syempre, kailangan hindi equal yung A sub 1 sa A sub 2.
and hindi rin dapat equal yung b sub 1 sa b sub 2. Therefore, hindi parallel lines yung line number 1 at saka yung line number 2 nyo. Therefore, magpo-fall siya under case number 2. Ito na, dito tayo sa may exciting part kasi ito talaga yung kinakailangan yung tandaan kapag mag-solve kayo ng general solution ng topic na to. For case number 1, ang first step na kinakailangan yung gawin ay ile-let u, mag-let v kayo instead na gagamit kayo ng let u kagaya ng ginagawa natin before, gagamit kayo ng let b. Let b is equal to ax plus by. Since parehas yung a sub 1 tsaka a sub 2, b sub 1 tsaka b sub 2, gagamitin nyo to. Let b is equal to ax plus by. After that, isa-substitute nyo siya doon sa given differential equation nyo, and kapag ka na-substitute nyo, dapat yung differential equation mo ay maging variable separable na. And by that, solve natin yung general solution kasi naituro ko naman na sa inyo before kung paano tayo nagsasolve ng general solution ng variable separable. Okay? Next. Under case number 2 naman, kapag ka daw yung lines nyo nag-intersect, ito gagawin nyo. Since hindi nag-equal yung A nyo at saka yung B nyo, first step na kinakailangan nyo gawin, hanapin yung point of intersection. So, sulat ko, point of intersection. Which is, yun yung H at saka yung K. Ito class yung X part nyo and this is your Y part. Solve for H at saka K. Paano solve yan? Gagawin natin mamaya. Next, kapag ka nakuha nyo na yung point of intersection nyo, ang gagawin nyo lang, let X is equal to U plus H. Yung U, at saka yung V na yan lang sila, U at saka V. Whereas yung H at saka yung K nyo, yun yung na-solve yung value. Papalitan nyo lahat ng X ng U plus H, papalitan nyo lahat ng Y sa differential equation nyo ng B plus K. After that, kukunin nyo yung dx, kukunin nyo yung dy, and then papalitan nyo rin sa given differential equation nyo. For the third step, substitute to the given dE. Sinabi ko na, so papalitan nyo lahat ng x, ng y, dx, at saka dy. Okay? Next, pagka-class na ipalit nyo na doon sa given differential equation nyo, dapat, kapag ka-simplify nyo yung differential equation nyo, that should fall under the homogeneous differential equation. Paano tayo nagsasolve ng homogeneous differential equation na ituro ko na sa inyo before. So, kailangan balikan nyo yun. Pero in this case, huwag kayo mag-alala kasi ituturo ko ulit siya sa inyo. Yung sa homogeneous differential equation natin, tandaan nyo, ang ginagamit natin doon, ano na nga? Yung x, papalitan nyo ng vy. Ito ginagamit natin, di ba? Sa homogeneous differential equation before. So, ilalagay ko. Yung x, papalitan nyo ng vy. So, kapag pinalitan nyo yung x part, dapat palitan nyo rin yung dx that should also equal to v dy plus y dv. Pagka naman yung y part ang pinalit nyo, y should be equal to vx. Therefore, papalitan nyo yung dy na equal to v dx plus x dv. So, yan yung papalitan nyo. Yan yung ginagamit natin before. So, itatabi ko kasi baka malito kayo. Ito yung ginagamit natin before. So, pero kasi ngayon class, napansin nyo ba to yung step number 2 natin? Ito, napansin nyo ba to yung step number 2 natin? Yung step number 2 natin, gumamit na tayo ng V at saka ng U. So, hindi nyo na class po pwedeng gamitin ito. In this solution, hindi nyo na ito po pwedeng gamitin. Bakit? Kasi, magkakaroon kayo ng confusion. Ano yun? Dalawang beses nyo gagamitin yung V, hindi pwede. So, instead of using V, ang gagamitin nyo class ay Z. Siyempre, napalitan nyo na yung differential equation nyo ng U at saka V. So, parang ito yung X nyo, tapos ito yung Y part nyo. Naintindihan? Kumbaga, ito yung X part nyo before, and then ito yung Y part nyo before. So, instead of using V
x at saka y, ang gagamitin natin u, z at saka v. Okay? So, papansin nyo, yung u, pinalitan natin ng zv. Therefore, yung du, papalitan natin ng vdz plus zdv. Okay? Next. Yung y naman dati, papalitan natin ng v. So, therefore, gagamit tayo ng v is equal to zu. That should also be equal to dv is equal to u dz plus z du. So, ayan. So, mamaya kung nalilito pa kayo, huwag kayo mag-alala kasi isa-isahin ko naman yan. Next, pagka-class na gawa nyo na yun, na-solve nyo gamit yung homogeneous differential equation, ibabalik nyo ngayon. Siyempre, kapag gumagamit tayo ng solution na homogeneous differential equation, dapat ibabalik nyo sa z, sa v at saka u, etong z na pinalit natin. Hindi po pwedeng manatili yung z dyan. Kagaya ng ginagawa natin before, hindi kayo class po pwedeng magkaroon ng final answer na nasa b. Kasi ang dapat ang variable nyo na makikita sa final answer ay x at saka y lang. Okay? So, ayan. Medyo confusing siya kasi madami kayong substitution na gagawin. Next. Ngayon, naibalik nyo na sa v at saka u na variable o ibabalik nyo ulit sa variable x at saka sa variable y. Natatandaan nyo ba? Dito sa step number 2, nagpalit tayo ng x is equal to u plus h. Correct. Then, nagpalit tayo ng y is equal to v plus k. O ngayon, ibabalik nyo ulit. At kapag nagawa nyo yun, completely, therefore, meron na kayong general solution. So, pakitandaan, lahat, and burahin ko na rin to kasi malilito kayo. Burahin nyo na rin class yan. Alisin ko na din tong kabilog na to. Kailangan medyo maayos. So, ayan. Para pag sinend ko sa inyo, yung solution paper na to, meron kayong copy na maayos. So, ayan. So, sige. Try natin. Kahit mahirap, kahit medyo mahaba yung solution, tatry pa rin natin. For example, number 1, sabi dito, for the given differential equation with coefficients linear in two variables, ang given sa inyo, quantity 2x plus 3y minus 1 dx plus quantity 2x plus 3y plus 2 dy is equal to 0. First step na kinakailangan nyo gawin, syempre, malaman nyo kung anong case gagamitin nyo, whether case number 1 or case number 2. Kasi hindi kayo pwede mag-proceed kapag hindi nyo alam yon. We are asked first to identify the case, and then for the second one, we are asked to find the general solution. Obviously, hindi nyo na class kinakailangan gawin yung ginawa ko kanina kasi very obvious naman that a sub 1 is equal to 2. Ito yung a nyo, a sub 1, b sub 1, ito yung c sub 1, a sub 2, b sub 2, at saka c sub 2. Yan yung a sub 1 nyo, a sub 2 is also equal to 2. So, equal sila. B sub 1 is equal to 3. And then B sub 2 is also equal to 3. Therefore, this is case number 1. So, next, na-identify na natin. Since na-identify na natin na case number 1 siya, I think pwede na tayong mag-solve. Okay? So, for case number 1 daw, ang gagawin natin, sabi dito, let v is equal to ax plus by. So, ang gagawin nyo, let v is equal to, so for the solution, let v is equal to ax plus by. Ilagay nyo, yung nakuha nyong a at saka b, therefore, v should be equal to 2x plus 3y. Ayan. Next, isubstitute nyo dun sa original differential equation nyo. So, copy nyo, that is 2x plus 3y minus 1 dx plus 2x plus 3y plus 2 dy is equal to 0. Ayan. Palitan nyo, class, yung 2x plus 3y nyo na yan ng v. So, this should be equal to v minus 1 dx plus
quantity v plus 2 dy is equal to 0. Mapapansin nyo class, kapag tinitigan nyo yung bagong differential equation nyo, ang makikita nyo yung variable dyan, v, x, at saka y. Hindi kayo class pa pwede mag-solve ng general solution ng isang differential equation kung tatlo yung variable nyo kasi mahihirapan kayo. So ngayon, syempre yung v, hindi natin pwede ibalik yan sa y. Instead of using dx, ang gagawin nyo, palitan natin siya ng v. And dagdagan ko, ito, para kahit pa paano mas malinaw sa inyo. So, dito tayo. So, solvein nyo rin. Dagdagan nyo na rin to. Let b is equal to, and then solve for dv. So, ayan. Solve for dv. Dagdag nyo yan class sa solution nyo. So, isolve natin class yung dv dito. To. So, therefore, dv is equal to, anong derivative ng 2x? That's just 2 dx plus, ano ang derivative ng 3y? That's just 3 dy. And syempre, papalitan natin dapat yung dx na yan, ilipat nyo sa kabila lahat. So therefore, ang matitira, dv is equal to, gawin ko ng red para hindi kayo malito, dv minus 3 dy is equal to 2 dx. Nilipat ko lang class, okay? Yung 3 dy. Therefore, kapag kinontinue nyo pa to, this now becomes dv minus 3 dy over 2 is equal to dx. Ayan na. Bakit natin ginawa yon? Kasi class, para mabawasan yung variable na gagamitin natin. Instead of using x, y, at saka v, ang gagamitin na lang natin v at saka y. So, palitan nyo rin yung dx nyo class. This now becomes quantity v minus 1 times dv, ito class yung kakasolve lang, dv minus 3 dy over 2 plus quantity v plus 2 dy should be equal to 0. Next step tayo. Saan natin siya class pwede i-reduce? I-reduce natin sa 2. I-multiply natin both sides by 2 para mawala yung nasa denominator natin. So, makakancel to. At saka to. Pagka na-cancel yan, ang matitira na lang dito ay quantity v minus 1, quantity dv minus 3 dy plus 2. Magkakaroon dito ng 2. Quantity v plus 2 dy is now equal to 0. Next step, i-distribute nyo class yung quantity, yung v minus 1 na yan, i-distribute nyo dito. Therefore, pagka distribute nyo yan, this now becomes v minus 1 dv minus 3 quantity v minus 1 dy plus 2 quantity v plus 2 dy is equal to 0. Next step, kailangan pagsamahin nyo yung lahat ng dy at saka dv. Since isa lang na may dv nyo, i-rewrite nyo lang yan. Quantity v minus 1 dv. And then pagsamahin nyo class lahat ng merong dy. I-distribute nyo itong negative na to, negative 3 ulit dito. This should be equal to negative 3v plus 3. Ayan. Tapos, gawin natin positive na to. Positive quantity, negative 3v plus 3 dy plus 2v. Ito rin, distribute nyo rin to. So, ayan, 2v plus 4 quantity dy is equal to 0. Pagsamahin nyo class lahat ngayon ng dy at saka dv. So, dito ang matitira lang is v minus 1 dv plus. Ang mangyayari na dito, magkakasama na yan, negative 3v plus 3 plus 2v plus 4 dy is equal to 0. Ayan. Next step,
you have to combine like terms. So, pag combine yung mga like terms, is still quantity v minus 1 dv to plus, combining this, you will get negative v plus 7 dy is equal to 0. Ayan. And mapapansin nyo ba na variable separable na siya? Kasi ang variables nyo na lang ay dalawa, v at saka dy, tapos na-simplify na natin. Ang gagawin nyo, i-multiply natin yan, both sides. Siyempre, kailangan yung maalis to. Dito, kailangan dy lang yan or variable y lang ang kasama niya. Since parehas v ito, tsaka ito, yan yung pagsamahin nyo. Multiply both sides by 1 over quantity negative b plus 7. Pag ginawa nyo yan, makakancel na to. Ito, mawawala na yan. Pero ito, malilipat siya dito. V minus 1 over negative v plus 7 dv plus dy is equal to 0. Next step, ilabas nyo class yung negative na to para ma-simplify natin. Ito, ilabas nyo class yung negative na to. Bakit natin ilalabas? Para mas madali yung pag-solve natin and then ibabalik na lang natin siya mamaya. Pero sa totoo lang, pwede naman kayo mag-stick na negative v plus 7 yan. So, pwede nyo i-try. Pero ako ilalabas ko yan, negative quantity v minus 1 over magiging v minus 7 na to. dv plus dy is equal to 0. Next, paghiwalayin nyo itong numerator na to. Paghiwalayin nyo yan, class. Pagka-class, in-integrate natin both sides yan, mapapansin nyo yung dy, madali na lang yan, y na lang yan. Eto kasi, hindi nyo yan pwedeng i-let u. Sige nga, i-let u nyo yung denominator or numerator. Wala kayong makukuha dyan. Hindi nyo masasolve yan. Ang gagawin nyo, paghihiwalayin nyo yung numerator. This now becomes negative quantity v over v minus 7 minus 1 over v minus 7 dv plus dy is equal to 0. Ayan, mas madali yan. Next, pagka dinistribute nyo yung dv na to, pagka dinistribute nyo yan, this now becomes negative v over v minus 7 dv minus 1 over v minus 7 dv plus dy is equal to 0. Ayan. Ito, yung dy na yan, wala kayong problema dyan pag in-integrate nyo yan. Ito, wala na rin kayong problema dyan kasi ln na lang yan. Pero dito, may problema pa rin kayo. Kasi kahit anong i-let nyo dyan, hindi nyo pa rin mai-integrate yan. Ang gagawin nyo, by law of equality ng algebra, magpa-plus at saka mag-add. Magpa-plus at saka magsusubtract tayo ng 7. Since nag-plus kayo, pansinin nyo, tingnan nyo yung gagawin ko ha. Negative quantity v plus 7. Law of equality, nag-plus kayo ng 7, mag-minus ulit kayo ng 7 over v minus 7 dv minus dv na lang to over v minus 7 plus dy is equal to 0. Ayan. Bakit ko ginawa yon? Ito yon. Paghiwalayin nyo yung numerator ulit. Negative. So, ito pala. Ayan. Negative v minus 7 over v minus 7 dv. Ano yung tira? De yung plus. Plus 7 na lang to over v minus 7 kasi nakuha nyo na yung v minus 7 kaya 7 na lang yung natira. 7 over v minus 7 dv minus dv over v minus 7 quantity plus dy is now equal to 0. Pansinin nyo bakit ko ito ginawa kasi para makancel to maging 1. And ito, kapag pinag-subtract nyo itong dalawa, ito, 7 at saka dv na lang to. Pagka pinag-subtract nyo to, 6 na lang to. 6, di ba? Kasi 7 minus 1 is 6. So, therefore, simplifying and rewriting, this should be equal to negative
1 na lang to. So, dv na lang yan. Plus 6 to. 6 over v minus 7 dv plus dy is now equal to 0. O, ayan. Diba? Mas madali. So, pwede na nating i-integrate yan lahat, actually. So, integrate na natin. Pagka in-integrate nyo to, tapos i-distribute nyo na. Distribute nyo to, negative dv minus 6 over v minus 7 dv. Dinistribute ko lang itong negative sign plus dy is equal to 0. Integrate nyo to, and then integrate nyo to. Pagka in-integrate nyo yan, ito matitira, negative v minus 6 ln absolute value ng v minus 7 plus y is equal to c na lang to. Okay? And then lastly, balik kayo dun sa umpisa. Ano yung nilet v nyo kanina? Medyo mahaba to, no? Ito, natandaan nyo ba to? Nilet v nyo to kanina? Ito, tandaan nyo yan, di ba? So, i-copy natin yan. Tandaan nyo yan. And class yung nilet v natin kasi hindi kayo pwede magkaroon ng final answer na v ang variable. Kailangan kung anong given na variable, yun din ang masasolve nyo. So, gawin ko tong red para alam nyo. And then, lagyan ko ng asterisk to. Therefore, ipalit nyo yan, yung v na yan dito, this should be equal to negative 2x plus 3y minus 6 ln absolute value ng 2x plus 3y plus, minus 7 plus y is equal to c. O yan. Angat natin. Medyo malayo. And then lastly, simplifying. Pag sinimplify nyo pa yan, distribute nyo negative. Actually, pwede na yan. Pero pwede nyo i-distribute yung negative. 2x minus 3y minus 6 ln absolute value ng 2x plus 3y minus 7 plus y is equal to c. So, kahit alin dito sa dalawa na to. So, lalagyan ko ng or para meron ko yung choices kung ano ang final answer nyo. Ito na yun, class. Ayan, ang final answer. For example, number 1, using case number 1. And yes, medyo mahaba talaga siya. For case number 1 yan, kasi dalawang step lang yung ginawa natin. E paano pag case number 2? Ilang steps yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps. So, sige. For example, number 2, ito ang given sa inyo. Hanggang doon. For case number 2, ito yun, example number 2. Ang given sa inyo, quantity x minus 2y plus 4 dx plus quantity 2x minus y plus 2 dy is equal to 0. Walang nakalagay kung anong gagawin nyo. So, let's assume na ang gagawin natin, identify nyo pa rin yung case, and then, pag na-identify nyo na kung anong case yung gagamitin nyo, solve natin yung general solution. Okay? So, let's try. Okay, so first, kinakailangan i-identify natin, syempre, kung ano yung a sub 1. Ito yun. A sub 1 is equal to 1, kasi wala namang kasama x na yan. This is your b sub 1. This is your c sub 1. This is your a sub 2. This is your b sub 2. That's negative 1. And this is your c sub 2. Since hindi magkamukha, ito yun, a sub 1 is not equal to a sub 2. And also, b sub 1 is not equal to b sub 2. Therefore, this is case number 2. So, ganun lang. Mag-identify. Baka may points na yan. Next, syempre, nag-fall siya under case number 2. So, we have to follow the steps for solving the differential equation under case number 2. For our first step, sabi dito, solve for h and k, which is the point of intersection. Ang gagawin nyo, ito yun. Paano ba kayo, class, nagsasolve ng 2 equations? Ayan, ang gagawin nyo, pwede kayo, class, gumamit ng elimination method or substitution method. Pero ako, ang gagamitin ko, elimination method.
isulat nyo yung equation number 1 nyo, that is x minus 2y plus 4, and then equate nyo sa 0. Yung equation number 2 naman, sulat nyo din, that is 2x minus y plus 2 is equal to 0. Para class, makagamit tayo ng elimination method, kinakailangan ma-eliminate natin yung x o kaya yung y para ma-solve natin yung isang variable. Gagawin ko, i-multiply ko to lahat sa 2. Bakit? Para maging kamukha niya to. So, pagka ginawa ko yon, magiging 2x minus 4y plus 8 is equal to 0. And then, tsaka ko to ima-minus. Ima-minus ko to. Pagka ginawa ko yan, minus ko yan, makakancel to. Papansin nyo, makakancel to. Natanggal na to, at saka ito. Diba? So, ayan. Magiging 0 na yan. Then, ito, proceed tayo dito. Negative 4y minus negative y. That is equal to negative 3y. Next, positive 8 minus 2, that is equal to positive 6. And then, lagyan nyo pala to class 3y. Ayan, negative 3y is equal to 0 na lang to. Para masolve nyo yung y, lipat nyo to sa kabila. This now equal to 6 is equal to positive 3y na to. And then, dividing both sides by 3, tsaka 3, cancel to, at tsaka to. Therefore, y is equal to 2. And this is your k. Ayan. Lastly, since na-solve nyo na yung k, para ma-solve natin yung h or yung x, i-substitute nyo na lang sa equation number 1. Substitute nyo dito. This is now x minus 2. And then yung na-solve nyo, that is 2 plus 4 is equal to 0. Therefore, x is equal to 0. And this is your h. Ayan. Kasi negative 4 plus 4 is equal to 0. Therefore, h and k nyo pala is equal to 0 at saka 2. Ayan. Step number 1. For step number 2, sabi dito, ito, i-copyhin natin to. Ayan. Para may guide tayo. For step number 2, dito tayo. Sabi dito, ayan, ililet nyo daw na u plus h. So, gawin natin. Let x is equal to u plus h. Ano yung u na nakuha nyo? 2. I mean, wala yan. 2, u to plus yung nakuha nyong h, that is 2. Ito, k pala yan. Ito yung h natin, 0. 0 yan. U plus 0. Therefore, x is equal to just u. And then, kunin na rin natin class yung dx. Therefore, derivative niyan, that's equal to du. Next, let y is equal to v plus k. Gawin kong patusok para di kayo malito. V plus k is equal to v plus yung nakuha yung k. Ito yung 2. Okay? Ayan yun. That is 2. Therefore, y is equal to v plus 2. Differentiating, you will get dy is just equal to dv. Yan na. So, i-denote ko dito para hindi kayo ito yung isa, dalawa, ito yung tatlo, ito yung 4. Next step daw, kinakailangan i-substitute natin siya sa original differential equation nyo. Substitute to the given dE. So, let's try. Pagka ginawa nyo yun, hindi kakalabasan yan. Kasi original dE nyo, ayun. So, substitute ko na, quantity, gawin natin bracket, quantity, sabi dito, x minus 2y, ano yung x nyo? So, I think sulat ko muna, x minus 2y plus 4 dx, and then, plus, quantity, 2x minus y plus 2 dy is equal to 0.
Ayan. So, tama ba? 2x minus y plus 2 dy is equal to 0. Tama. Substitute natin, class, yung mga values natin. Yung x is equal to u. Palit natin u minus 2. Ano yung y nyo? V plus 2 and then plus 4. Nakuha yung dx, that is du, plus quantity. 2, ano yung nakuha yung x? U. Minus y, ang nakuha nyo is v plus 2 plus 2. And then dy is just dv is equal to 0. Next, simplify. And then substitute. Simplify natin. Pwede i-simplify ito. Pwede nyo itong i-distribute. Tapos ito din, syempre. Pag ginawa nyo yun, this now becomes u minus 2b minus 4 minus yan minus 4 plus 4 du plus quantity 2u minus b minus 2, distribute nyo rin to, ayan, plus 2 dv is equal to 0. Combining like terms, makakancel to, tsaka to, makakancel tong negative 2 at tsaka yung positive 2. Ang matitira na lang dito ay u minus 2v du plus quantity 2u minus b dv is equal to 0. Homogeneous na ngayon to. Homogeneous to ngayon. Homogeneous differential equation na to. And then, for the homogeneous differential equation, ikakopy ko ulit to. For our next step, copy ko to. Copy ko to. Yan. Para meron tayong guide. Para hindi kayo nalilito. Pagka-class, kinopy ko to. Mamili kayo kung ano gusto nyo gamitin kasi parehas lang naman yan. Whether yung u at saka yung v, parehas lang naman sila. Wala naman mas complicated. Ako, ang gagamitin ko, eto. Ito gagamitin ko. Pero pwede nyo itong i-try. Pwede nyo itong i-try kung gusto nyo lang. Pero ako, ang gagamitin ko, yung pangalawa. So, try natin. Substitute natin. Palitan natin yung v ng zu. And then, palitan natin yung dv ng u dz plus z du. Okay? So, i-retain natin lahat ng u part. This now becomes quantity u minus 2. Ano yung v nyo? That is z u. This is du. I-retain nyo yung du na yan. Plus, quantity 2u minus, ano yung v nyo? That is z u. Quantity ulit. Palitan nyo yung dv. Ano yung dv nyo? Papalitan nyo ng u dz plus z du is equal to 0. Ayan. Homogeneous na siya. Simplify ulit. Diba? Ang saya. Simplify ulit. Factor out nyo class yung u dito. Pag pinactor out nyo yung u dito, matitira 1 minus 2 z du. Naintindihan? Plus, factor out nyo ulit yung u. Magiging u na lang to times 2 minus z times quantity u dz plus z du should be equal to 0. Since parehas silang may u, cancelin nyo to. At saka ito. Ayan. Homogeneous naman na tayo, ha? And then, ang natira na lang is, ano na lang natira? Para makancel yan, hindi nyo naman ito kinakailangan gawin, pero sa totoo lang, kaya na-cancel yan, minultiply natin both sides by 1 over u. Pero tandaan nyo, class, kapag ka 2 terms lang yan, tas 0 yung kabila, pareha silang may u, pwede nyo cancelin as long as naka-factor out. Okay? So, ang matitira na lang is quantity 1 minus 2 z du plus quantity 2 minus z quantity u dz plus z du is equal to 0. Medyo critical dito, hindi kayo pwede magkamali kasi magtutuloy-tuloy yan. Next step, pagsamahin natin, distribute muna pala natin to. Distribute ko to. At saka to. Pagka ginawa ko yun, magiging quantity 1 minus 2 z du plus quantity 2
minus z u dz, ayan, plus quantity 2 minus z du is equal to 0. Combine like terms, pag-combine ninyo class lahat ng may du and then lahat ng may dz. Ang nakikita ko may du is ito at saka ito. So, pag-combine ninyo yan. This now becomes quantity, gawin ko ng bracket, 1 minus 2 z, and then ito, combine natin to at saka ito, and then 2, and then di-distribute nyo na plus 2z, ayan, minus z squared, ito yon, ito na, dito na tayo, and then du plus quantity 2 minus z u dz is equal to 0. Ayan. Next step, simplify. Combine like terms, cancel to, at saka ito, ang matitira na lang dito is 1 minus z squared du plus quantity 2 minus z u dz is equal to 0. Papansin nyo ba? Variable separable na yan. And syempre, kapag variable separable, pwede natin paghiwalayin yung u part at saka yung z part. Para magawa yun, i-multiply natin both sides by eto, du to, kailangan ang kasama niya yung u lang. O i-multiply natin lahat sa u. I mean, i-divide natin. Or i-multiply natin sa 1 over u. Eto, kailangan mailipat natin dito. So, i-divide natin by 1 minus z squared. Ipapansin nyo, cancel to at saka yung u dito. This now becomes du over u plus quantity 2 minus z over quantity 1 minus z squared dz is equal to 0. Ayan. Nako. Ito, ang haba, di ba? Ito, pag in-integrate nyo yan, makukuha nyo yan kasi ln na lang yan. Ito, ano yan? Paano kaya yan? Pag nilet yun yung ilalim, hindi nyo ito makukuha. Hindi. Ang gagawin nyo, integration by partial fraction. O, di ba ang saya? Integration by partial fraction na tayo. So, sige. Kunin nyo ulit ito. Integration by partial fraction na tayo. Ibahin ko na yung kulay. Ito, okay tayo dito eh. Ito, kunin nyo to. Integration by partial fraction 2 minus z over 1 minus z squared is equal to, paano kayo mag-integrate by partial fraction? Pwede nyo siyang i-break down into equivalent denominator. So, pwede nyo yung paghiwalayin 2 minus z over quantity 1 minus z or 1 plus z times quantity 1 minus z. Ayan. So, therefore, pag ginawa nyo yung partial fraction, this should be equal to a over, kunin nyo isa, 1 plus z plus b, kunin niyo yung pangalawa, 1 minus z. Ayan. Nung ginagawa natin next step, minumultiply natin by its original denominator. 1 plus z times 1 minus z para makancel to. Therefore, this is now equal to 2 minus z is equal to a times 1 minus z plus b times 1 plus z. Ayan. Tapos, kailangan masolve natin yung value ng a at saka b kapag nagsosolve tayo ng integration by partial fractions. So, maglilet tayo. Para maging 0 yung b, let z is equal to negative 1. Or, i-0 muna natin yung sa a, let z is equal to 1, magiging 2 minus 1 is equal to 0 na to, plus b times 2. Therefore, b is equal to 1 over 2. Kasi ito, 1, pag dinivide nyo both sides by 2, 1 half na yan. So, ito isa. Next, let z is equal to negative 1 naman. Pagka ginawa nyo yun,
This is now 2 minus negative 1 is equal to, hindi na to 0, a times quantity 1 minus negative 1. Yan na yun. Plus, ito naman yung 0. Therefore, this is 3 is equal to a times 2. Therefore, a is equal to 3 over 2. Ito na yun. And then lastly, input natin yung b at saka yung a na yan dito. Dito, i-input natin yan dito. So, i-copy natin to ulit. Diba? Ang saya na ito eh. Medyo masaya to eh. So, ipalit natin yan dito. Therefore, this is now equal to du over u pa din to. Plus, yung a na nakuha natin, a over 1 minus or 1 plus z plus b over 1 minus z dz. Dz yan parehas. Dz is equal to 0. Substitute, yung nakuha natin a tsaka b, du over 2 plus 3 over 2, 1 plus z, dz plus 1 over 2 over 1 minus z, dz is equal to 0. Next, ayan na, dito na tayo. Kailangan, ito, pag nilet u mo to, dito tayo sa baba. Ito, pag nilet u mo to, let u is equal to 1 plus z, therefore, du is equal to dz, kaya ln na lang to. Ito naman, pag nilet u mo to, 1 minus z, du is equal to negative dz. So, ayan, ln pa rin siya, pero magne-negative na yan. Integrating, to, pag in-integrate nyo yan, na-let u na natin, this is now equal to ln, absolute value ng u, ayan, plus 3 over 2, ln, absolute value ng 1 plus z, plus, ay minus pala yan, minus na to, minus 1 over 2, ln, absolute value ng 1 minus z, and then equal to c na lang to. Okay? Next step, i-reduce natin sa 2. Pwede natin yan i-multiply by 2 para ma-cancel to at saka ito. Therefore, this is now equal to 2, ln, absolute value ng u, plus 3, ln, absolute value ng 1 plus z, minus, ln na lang to, absolute value ng 1 minus z, and then equal to c. Pwede natin gawing exponent yan. This is now equal to ln u squared plus 3, ln, absolute value ng 1 plus z cube minus ln, absolute value ng 1 minus z is equal to c. Applying the properties of logarithm, pagka-addition, anong ginagawa natin? Minumultiply, kaya magiging ln u squared times quantity 1 plus z cube na lang to over. Pag subtraction, dinidivide. Quantity 1 minus z na lang to is equal to c. Lagyan natin ng e. Parehas. Cancel to. This is now equal to u squared times quantity 1 plus z cube over 1 minus z is equal to c pa din to. Next step, ilipat nyo to dito. Ilipat nyo to. Malapit na tayo. U squared, quantity 1 plus z cube is equal to c, quantity 1 minus z. And then, i-take note nyo, take note nyo to class ha. Take note class na gumamit tayo ng v is equal to z times u para sa homogeneous differential equation. Kaya therefore, lahat ng z, papalitan natin ng v over u. Palitan ulit natin. This is now u squared times 1 plus v over u
cube is equal to C times quantity 1 minus V over U. LCD. U squared. Itong LCD na to, U. This now becomes U plus V. Cube is equal to C. LCD ulit ng U. Tsaka 1. Ayan. U, divide 1, U times 1, that is still U minus V. Ayan. Lipat nyo. Itong U na to, lipat nyo dun sa kabila. Gawin yung denominator. Pag ginawa nyo yan, mamumultiply yan dito. This now becomes U cube times ito. Diba? Pag hiwalayin natin to, this now becomes U plus V cube over U cube. Dinistribute ko lang to exponent is equal to C times U minus V. Cancel to, tsaka to. This is now equal to, malapit na, quantity U plus V cube is equal to C U minus V. And balik tayo dun sa umpisa. Nag-substitute tayo kanina, di ba? Ito, gumamit tayo na to kanina. Gagamitin natin to ulit. Diba? Tandaan nyo, gumamit na tayo kanina. Kaya, gagamitin natin yan ulit. Yan. So, papalitan nyo ngayon lahat ng V. Ano to? So, tandaan nyo to ha. Ginamit natin to kanina. So, therefore, ito. Papalitan natin to ng, hindi yan. Hindi pala yun kanina. Yung may value na. Yung may value, nasaan ka? Ito, yun. Ito na. Dito tayo. Paste ko siya dito, sa gilid na lang. Yan, tapos ibahin ko yung kulay. Yan, ginamit natin to kanina, di ba? So, therefore, kung ginamit natin class yung x is equal to u plus o, therefore, palitan natin to. Ito na lang, gamitin natin to. Tapos, eto, gamitin natin to. Pero in this case, tandaan nyo, v is equal to y minus 2. Ayan. So, sige. Palitan natin, u is equal to x. So, eto, x lang to, plus yung v na nakuha natin, y minus 2 raised to 3 is equal to c, times yung u, ano yung u natin? X. Then yung v, negative y minus 2. Distributing, you will get x plus y minus 2 raised to 3 is equal to c times quantity x minus y plus 2. Ayan na. Since naibalik na natin sa dating variable na x at saka y, ito na class yung general solution niya. Medyo mahaba talaga siya class, yes. Pero recap tayo dito. First step na kinakailangan nyo gawin, i-identify nyo yung values ng a sub 1, b sub 1, c sub 1, a sub 2, b sub 2, c sub 2. And then, identify nyo kung saan magpo-fall, whether case number 1 or case number 2. Kapag ka-case number 1, simple lang, papalitan nyo yung ng b, yung ax plus by. And then, solve nyo yung db, substitute to original differential equation, variable, separable na siya. Now, for case number 2 naman, solve nyo yung point of intersection, gagamit kayo ng ganito, ng x is equal to u plus h, y is equal to v plus k, solve nyo na rin yung dx at saka dy, substitute to original differential equation, and that should be equal to homogeneous differential equation. Tandaan nyo din na gumamit tayo sa homogeneous differential equation ng bagong variable, which is variable z. Kasi kapag nag-stick tayo dati, magkakaroon ng confusion. Okay? Pagka na-simplify nyo yung homogeneous differential equation, ibabalik nyo yan. Siyempre, kung ano yung ginamit nyo sa homogeneous differential equation, ito yun. And then lastly, ibabalik nyo siya doon sa first na sinubstitute nyo, which is x plus is equal to u plus h, and y
is equal to b plus k. And then solve for the general solution. Ayan. So, ayan lang. Hanggang dito lang class yung discussion natin. Meron ako ibibigay na assignment sa inyo. I hope meron kayo natutunan kahit konti. Thank you so much.